May mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mata ng mga tao. Nanatiling misteryoso ang mundong ginagalawan natin at hindi lamang tayong mga tao ang nakatira dito, sapagkat may iba pang mga nilalang. Handa ka kayang makipagkaibigan sa kanila oras na sila ay makita ng mismong dalawa mong mga mata? Magandang araw Karine at Sir Froy, at maging sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Natutuwa ako dahil isa sa mga sulat ko ang napili ninyo upang bigyan ng buhay sa araw na ito. Alam ko na maraming mga tao ngayon ang hindi na naniniwala sa mga aswang. Kadalasan ay sinasabi nila na ito ay katang-isip lamang o mga kwentong balbal. Hindi nila ito paniniwalaan hanggat hindi nakikita ng sariling mga mata. Kahit na ganoon, ay mag-iingat tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin at hindi natin kilala. Ako nga ho pala si Rico, hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyan ako ngayong naninirahan ngayon dito sa Manila. 67 taong gulang na ako ngayon. Kasama ko ang aking mga apo at anak sa isang malaking bahay na naipundar nila. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ngayong araw ay ang mga karanasan ko noong binata pa lamang ako. Sa isang bayan ng Cavite, taong 1976, nakatira ako kasama ang aking ama na itago ko na lamang sa pangalang Pandro. May malubha siyang sakit sa baga dahil sa kanyang paninigarilyo. Halos sa loob kasi ng isang araw ay nakakaubos siya ng 3 kahang sigarilyo. Matagal ko na rin siyang pinaalahanan na itigil na ang kanyang paninigarilyo dahil nakakasira ito ng kalusugan. Subalit ayaw niyang makinig sa akin. Ilang beses ko na rin siyang dinala sa ospital. Subalit hindi rin naman kami nagtatagal dahil sa kakapusan ng pera. Pagsasaka lang kasi ang trabaho ko. Gumagapas ng mga palay kung araw ng anihan. Bukod doon ay nagtitinda din ako ng puto at nilala ko yon sa buong bayan o kaya sa aming baryo. Ngunit hindi yon sapat para matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. 19 na gulang pa lamang ako noon, pero mulat na ako sa realidad. Isang araw ay biglang inatake si tatay sa kanyang sakit. Agad ko naman siyang inilalayan mula sa pagbangon. Sinabihan ko siya na dadalhin ko siya sa ospital. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Ayos lang ako. Kapag dadalhin mo ako sa ospital, madadagdagan na naman ang problema mo. Ayoko maging pabigat na sa'yo. Kaya ko ito, anak. Magiging maayos din ako. Pero tay, kung pababayaan kita, mas magiging malubha ang kalagayan mo. Kapag daling kita sa ospital, kahit papaano'y gagaan ang pakiramdam mo. Hahanap ako ng paraan para mabayaran ng bayarin sa ospital. Tay, ako na bahala ron. Ang mahalaga ay maayos kayo. Ayaw ko na makita kang nahihirapan. Pasensya ka na, anak. Dahil sa akin na nahihirapan ka. Kung hindi na sana ako naging pasaway at matigas ang ulo, siguro hindi ako nagkasakit. Kung noon na sana itinigil ko ng paninigarilyo at pag-inom, kung nakinig lang sana ako sa iyo, hindi siguro natin pag nagdaanan ito. Hindi ka sana nahihirapan, anak. Tay, huwag mo na isipin pa ang nakaraan. Ang mahalaga, natuto na kayo't nagsisi. Ngayon, tulungan niyo ang sarili niyong gumaling para makasama pa kita ng matagal. Hindi ba at marami pa tayong gustong gawin na magkasama? Tumango sa akin si tatay. Ngumiti naman ako sa kanya at inalalayan ko siyang lumabas ng kanyang silid. Binihisan ko na siya sa sala at maging ako ay naghanda na rin. Nang matapos ay tumawag ako ng tricycle para dalhin si tatay sa ospital.
Pagkatapos ng halos kalahating oras na biyahe patungong ospital, ay dinala na agad si tatay sa kanyang doktor. Kinuhanan siya ng dugo at kung ano pang mga test. Nang lumabas ang resulta, ay sinabi sa akin ng doktor na doon muna si tatay sa ospital habang hindi pa bumubuti ang kalagayan nito. Pumayag naman ako doon. Iniwan ko muna si tatay sa ospital para bumili ng pagkain niya. Balak ko muna siyang iwan kapag matapos kong iatid sa kanya ang pagkain. Maghahanap ako ng pera na pambayad sa ospital. Pagkahatid ko ng pagkain kay tatay, ay agad akong nagpaalam sa kanya. Nagpasalamat naman siya sa akin. Mag-iingat ka, anak. Maraming salamat ulit, ha. Basta tayo magpagaling ho kayo. Huwag niyong halalaanin ng gastos, ha. Oo, anak. Tatandaan ko mga bilin mo. Pagkatapos ko magpaalam kay tatay, ay lumabas na ako ng ospital. Sa kalagitnaan ako ng paglalakad habang nag-iisip, nang mapansin ko ang isang lalaking nakasombrero sa hindi kalayuan. Titig na titig ito sa akin. Binilisan ko ang aking lakad pero sinusundan pa rin niya ako ng tingin. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng takot. Noong malayo na ako sa kanya, ay sinundan niya ako. Mas binilisan ko ang aking paglalakad. Tumungo ako sa palengke sa bayan at nakisabay sa mga taong nagkukumpulan. Pero laking gulat ko noong nasa likuran ko na ang lalaki at sinusundan ako. Tumungo ako sa isang pasilyo. Hinugot ko ang punyal sa aking bulsa na palagi kong dala bilang proteksyon kung sakali man na malagay sa kapahamakan ng sarili ko. Nagtago ako sa isang pader at hinintay ang lalaking sumusunod sa akin. Noong lumabas na siya, ay agad ko siyang sinakal at tinutok sa kanyang tagiliran ang hawak kong punyal. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Anong kailangan mo sa akin? Bata, kung ako sa'yo, ibaba mo yung punyal mo. Mag-usap tayong dalawa. May gusto lamang ako sa iyong sabihin at ibigay. Luma na yung palusot mo. Akala mo ay paniniwalaan kita. Gayong hindi naman kita kilala. Kaya sabi mo sa akin kung anong kailangan mo. Kung ayaw mo tumagos itong punyal sa tagiliran mo. Kahit isaksak mo pa ng paulit-ulit yan sa akin, hindi ako tatablan. Ano? Ano ka mo? Ano bang ibig mo sabihin? Huwag mo nga ako pinagluloko. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko na may hawak na punyal at malakas niyang hinampas ang kamay ko. Yun ang dahilan kung bakit nabitawan ko ang punyal at maging siya'y napasigaw rin at napangiwi sa pagkakahampas niya sa aking kamay. Nang tignan ko siya, bumungad sa akin ang mukha niyang katulad ng isang toro pero may katawan siyang tao. Ilang beses kong sinampal ang mukha ko. Nagbabaka sakali na baka namamalikmata lamang ako pero hindi. Totoo na may mukha ng isang toro ang lalaking kaharap ko. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Isa akong engkanto, Rico. Ako si Gabad. Matagal na kitang binabantayan at pinagmamasdan sa malayo. Nakikita ko ang pagmamahal mo sa iyong ama at ang pagmamalasakit mo sa iyong kapwa. Narinig ko rin ang hinaing mo nitong mga nakarang araw tungkol sa iyong sitwasyon. Kaya naririto ako para tulungan ka. Hindi ito totoo. Panaginip lang ito. Maniwala ka man o sa hindi, totoo ako, Rico. Narito ako para pagalingin ang tatay mo. Pero sa isang kapalit. Anong ibig mo sabihin? Pagagalingin ko ang ama mo mula sa malubhanyang sakit, kapalit ang pagiging tagapangalaga ng butya ko. Ang tanging gagawin mo lang ay ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng tulong. Ang mga taong biktima ng kapwa nila at ng mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Hindi na rin siguro bago sa iyo tungkol sa mga antigero. Alam ko tungkol sa bagay na yan. Dahil madalas siya ikwento sa akin ni Lolo nung nabubuhay pa siya. Pero bakit ako pinili mo? Dahil nakikita kong ikaw ang karapat-dapat. Bibigyan kita ng pagkakataon na makapag-isip. Bukas,
Bago magbukang liwayway, tumungo ka sa gubat na nasa likuran ng inyong bahay. Susubukin ko ang kakayahan mo. Sa gayon, tumungo ka sa ama mo at magaling na siya. Huwag mong kakalimutan ang kasunduan nating dalawa. Sandali! Hindi pa ako! Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin nang bigla na lamang siyang naglaho sa aking harapan. Napadaos-dos ako sa pader na aking sinasandalan at pinakalma ko ang aking sarili. Pinilig ko ang aking ulo at ilang beses akong nag-usal ng dasal na sana'y panaginip na lang ang lahat. Pero natagpuan ko pa rin ang aking sarili na naroon sa lugar na yon. Nangihina ang tuhod ko at naroon pa rin ang kaba dahil sa kabiglaan. Hindi ako makapaniwala na makakita ako ng isang engkantong sarangay sa tanang buhay ko. Noon ako naniniwala na totoo nga ang mga kwentong balbal kapag mismong makita ito ng aking mga mata. Kahit na hindi ako naniniwala sa sinabi ng sarangay na si Gabat, bumalik pa rin ako sa ospital. Tumungo ako kay ama at nakita ko siyang bumabangon mula sa kanyang kinahigaan habang inaalalayan ng isang nurse. Tay! Bakit ka ho bumabangon? Abay, hindi ko alam anak. Pero wala na akong nararamdaman na sakit sa katawan ko. Nagkahibala yata. Kinakailangan ko lang ngayon ulit magpa-check up sa doktor para malaman ko ang anong kalagayan ko. Sigurado ho ba kayo, tay? Oo anak. Halika't samahan mo ako. Hindi naman ako nagdalawang isip at sinamahan ko nga si tatay. Naghintay ako ng kalahating oras hanggang sa matapos ang kanyang check-up. Naghintay rin kami ng ilang sandali para sa resulta. At halos nagimbal ako sa aking kinatatayuan noong malaman na namin ang resulta. Wala nang sakit si tatay. Maski ang doktor ay hindi rin makapaniwala sa resulta. Hindi ko maiwasan ang maging masaya dahil magaling na si tatay. Nang araw na yon, dinala ko na si tatay pauwi sa aming bahay. Pinagpahinga ko na muna siya bago ako bumalik sa bayan para maglako ng puto. Kinabukasan, hindi pa nagbubukang liwayway, ay tumungo nga ako sa gubat na malapit lang sa likuran ng aming bahay. Ilang beses kong tinawag si Gabat hanggang sa magpakita siya sa akin mula sa isang malagong na puno. Naggagalawan ang mga sanganon at dahon na tila ba itinatago ako ng mga ito. Pagkatapos nun ay nakita ko si Gabat na nakaupo sa isang ugat ng punong kahoy. Kitang-kita ko ang dalawa niyang sungay at ang isang malaking hikaw sa kanyang dalawang tenga na katulad ng isang toro at sa kanyang ilong. Kamukhang kamukha niya talaga ang isang toro. Ngunit ang katawan niya ay katulad ng isang tao. Kulay itim ang kanyang balat at may balahibo siya sa kanyang mga braso, dibdib at paa. Naroon pa rin ang takot ko habang kaharap ko siya, pero pinipigilan ko ang aking sarili. Tinatapangan ko ang aking loob para hindi ako mawalan ng tapang. Narito na ako, Gabat! Nais ko rin palang magpasalamat dahil magaling na ang ama ko. Ano ang hinihingi mong kapalit? Tao, huwag ka masyadong atat. Narito ka para subukin kita bago ko tuluyang ipagkatiwala sa iyo ang aking mutya. Kung ganon, ay totoo nga ang sinabi mo. Paano mo ko susubukan gayong wala akong alam kung paano makipaglaban? Ang mutya ang bahala sa iyo. Kung ikaw nga'y karapat dapat, pero kung hindi, walang mangyayari. Kunin mo ito, ang mutya ng sarangay. Biglang itinaas ni Gabat ang kanyang kanang kamay at mula roon lumabas ang isang mutya na kulay itim na may halong kulay lupa. Umiilaw yon at parang may enerhiyang lumalabas mula roon. Tila ako hinihigop nito palapit na hindi ko mapigilan. Lumapit ako kay Gabat at kusang tumungo sa akin ng mutya. Sa isang iglap, bigla itong tumungo sa aking palad. Napasigaw ako ng malakas
nang makaramdam ako ng matinding init at kirot. Parang sinusunog nito ang aking palad. Kitang-kita ko ang pagpasok noon sa aking palad hanggang sa naglaho na ito ng tuluyan. Ngayong nasa iyo na ang butya ng sarangay, kinakailangan mong patunayan sa akin kung karapat-dapat kang maging tagapangalaga nito. Lalabanan mo ako, tao. Pero, hindi maaari. Wala akong laban sa iyo. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Tutulungan ka ng mutya ko. Yun ay kung ikaw nga ang matagal ko nang hinahanap. Bago pa ako muling makapagsalita, ay sumugod na patungo sa akin si Gabat. Umuusok pa ang kanyang ilong habang tumatakbo patungo sa akin. Bigla na lamang siyang nagkaroon ng isang sandata na itak. Nanginig ang tuhod ko sa takot. Kahit gusto kong tumakbo palayo kay Gabat ay hindi ko magawa. Hindi gumagalaw ang dalawa kong mga paa. Dagli akong nag-isip ng paraan at naghanap ng bagay na pwede kong isangga sa itak ni Gabat. Pinulot ko ang sanga na naroon mula sa punong kahoy at mabilis na sinangga ang atake ni Gabat. Laking gulat ko nang maging isa yung itak. Kitang-kita ko ang pagngisi ni Gabat habang nakatingin sa akin. Sunod-sunod ang naging atake niya at sunod-sunod ko rin yung nasasangga. Maski ako ay gulat na gulat dahil sa bilis ng aking mga kilos. Halos hindi ako makapaniwala sa bilis ng aking mga galaw. Parang may kakaibang lakas na sumanib sa aking katawan. Tumigil si Gabat sa pag-atake at tinignan ako ng malalim. Tila nag-iisip siya ng malalim kung ano pa ang kanyang gagawin para sa akin. Ang mutya ng sarangay ay hindi basta-basta napupunta sa kung sino. Ngunit tila ikaw nga ang may kapalarang kontrolin ito, tao. Napatingin ako sa aking kamay kung saan bumaon ng kusa ang mutya kanina. Maging ako ay hindi alam kung paano ko napigilan ang mga atake ni Gabat. Kahit na ang mga kamay ko'y nanginginig, ang kaninang takot ko sa aking dibdib ay bigla na lamang napalitan ng tapang at kagustuhan kong matalo si Gabat. Ramdam ko ang init na nagmumula sa aking palad. Ngunit kasabay nito ang kakaibang lakas at liksi. Bawat galaw ko ay parang alam ko ang gagawin. Parang itinuro na nito sa akin mula sa kung anong enerhiyang nagmumula sa loob ko. Anong nangyayari sa akin? Anong klaseng kapangyarihan ito? Yan ang kapangyarihan ng mutya ng sarangay, Rico. Ang mutya na yan ay nasa akin ilang dekada na ang lumipas. Nagbibigay ito ng lakas, tapang at liksi sa sinumang karapat-dapat na tagapangalaga nito. Ngunit hindi ito basta-basta binibigay sa kung sino lamang. Kung kaya't kinakailangan mong patunayan na ikaw nga ang tunay na tagapangalaga nito para tuluyang mapasayo. Muling sumugod si Gabat. Ngunit sa pagkakataong yun, pakiramdam ko ay handang-handa na ako. Humawak ako na mahigpit sa aking itak at sinalubong ang kanyang atake. Ang aming mga sandata ay nagumpugan. Tila ang lakas naming dalawa ay naglalaban hanggang sa yumanig ang lupa sa kung saan kami nakatayong dalawa. Naririnig ko ang tunog ng nagbabanggaan naming mga sandata. Sinipa ako ni Gabat, dahilan para tumilapon ako sa kakahuyan. Pero agad ko ring tinukod ang aking itak sa lupa at muling tumayo. Sumugod siya sa akin at mabilis akong sinugatan sa aking dibdib. Pero hindi ko man lang naramdaman ang sakit na gawa ng kanyang itak. Tiningnan ko ang aking dibdib. Nagulat ako nang wala akong makitang sugat doon. Kahanga-hanga. Hindi ka na tinatablan ng aking sandata. Magaling ka na rin makipaglaban dahil sa pagtulong sa'yo ng aking mutya. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok mo, Rico. Kung gusto mong maging tagapangalaga ng mutya, kailangan mong lampasan ang aking huling hamon. Itinaas ni Gabat ang kanyang dalawang kamay sa ere. Yun ang dahilan kung bakit bigla na lamang dumilim ang buong paligid. Ang lupa na kinatatayo namin ay bigla na lamang yumanig ng malakas. Doon ay bigla na lamang naglabasan ang mga anino mula sa dilim.
May mga malalaking sungay ang mga ito at mapupulang mga mata. Mukhang gawa sila sa isang usok na hindi ko mawari. Harapin mo sila, Rico. Ngayon malalaman natin kung karapat dapat kang maging tagapangalaga ng mutya ng sarangay. Kailangan mo silang talunin. Napalunok ako ng sunod-sunod. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga halimaw na noon ay palapit na sa akin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak. Umatras ako nang magsimula na silang sumugod patungo sa akin. Ang mutya sa aking palad ay nagsimulang kumislap. Parang tinatawag ako upang gamitin ang kapangyarihang ito. Kaya ko ito! Kaya ko ito! Sa isang iglap, kumilos ang aking katawan bago pa man makapag-isip ang aking utak. Tumakbo ako patungo sa pinakamalapit na halimaw at mabilis kong hinataw ang itak sa kanyang katawan. Sa halip na paputol ang katawan nito ay hindi yun nangyari. Naglaho itong parang bula at bumuo ulit ito ng bagong katawan mula sa lupa sa paligid, mas malaki at mas mabagsik. Paano ko sila matatalo kung hindi sila masusugatan? Tandaan mo, tao, ang mutya ay hindi ginagamit para lamang sa lakas ng katawan. Ito ay ginagamit din para palakasin ang puso at isipan. Gamitin mo ang enerhiyang nasa loob mo, hindi lamang ang lakas ng iyong sandata. Huminga ako ng malalim at pinakiramdaman ang mutya na nasa aking palad. Nagsusumamo ako rito na tulungan akong lampasan ang huling pagsubok sa akin ni Gabat. Nangako rin ako na gagawin ko ang lahat para pangalagaan ito at protektahan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang init nito, dumadaloy patungo sa aking katawan. Bigla akong nakaramdam ng matinding init. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang mga halimaw. Tumagos ang aking paningin sa kanilang katawan at doon nakita ko ang isang parang sinulid na siyang nagtataglay ng kanilang buhay. Manipis yun na nakakonekta sa kanilang katawan at pinagmumulan ng kanilang lakas. Ngumisi ako nang mapagtanto ko na kinakailangan ko yung putulin para matalo silang lahat. Tumakbo ako patungo sa kanila. Pinagpuputol ko ang mga hibla na parang isang sinulid sa kanilang katawan. Narinig kong sumigaw ng malakas ang mga nilalang dahil sa ginawa ko. Inisa-isa ko yung pinagpuputol at sa isang iglap, isa-isa rin silang bumagsak sa lupa at naglahong parang isang bula. Ang mga natira ay nagsimula silang umatake. Sunod-sunod ang naging galaw habang nilalabanan ko sila. Mas lalo namang gumaan ang pakiramdam ko at mas lalong naging mabilis ang mga galaw ko hanggang sa tuluyan ko silang naubos. Nang tuluyan nang naglaho ang mga nilalang, ay narinig kong tumawa ng malakas si Gabat. Pagkatapos nun ay pumalakpak pa siya ng malakas. Tama yan, Rico. Yan nga ang tunay na lakas ng mutya ng sarangay. Ang nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi ka rin tinatablan ng talim, mas mabilis na kilos at lakas ng katawan. Kung ganon, natapos ko na ba ang hamon mo, Gabat? Ano pa ang kailangan kong patunayan? Wala ka nang dapat pang gawin, tao. Pinatunayan mo na sa akin. Ikaw na ngayon ang bagong tagapangalaga ng mutya ng sarangay. Pero tandaan mo, ang kapangyarihan nito ay dapat mo lamang gamitin sa tama at kabutihan. Huwag na huwag mo itong gagamitin sa kasamaan. Sa oras ng panganib, kailangan mong gamitin ang lakas ng puso mo para ipagtanggol ang mga taong nasa panganib at walang laban. Makakaasa ka, Gabat. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Pangakong susundin ko ang mga bilin mo. Mabuti. Kapag kailangan mo ng tulong, ay tawagin mo lamang ako. Sa ngayon, hahayaan ko na sa iyo ang lahat hanggang sa muli. Biglang naglaho si Gabat sa kadiliman na gawa ng mga sanga at dahon ng puno. Iniwan niya ako sa gitna ng madilim na kagubatan. Unti-unting tumaas ang mga sanga ng punong kahoy
at nabungaran ko ang pagsapit ng bukang liwayway. Kumuyom ang aking kamao. Simula sa araw na yon ay nangako ako na gagamitin ko sa tama ang mutya na ipinagkaloob sa akin ni Gabat. At alam ko na may mga panganib ng darating sa aking buhay na kinakailangan kong paghandaan. Simula nga noon ay nag-ensayo na ako at nagpalakas ng aking katawan. Nagsimula na rin ako mag-aral sa pakikipaglaban. Nagbabasa na rin ako ng mga libro na hiniram ko sa isang albularyo kung paano gamitin ang isang mutya at kung paano pa yon palalakasin. Hindi rin maiwasan ni tatay ang magtaka dahil sa biglaan kong pagbabago. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang pagkakaroon ko ng mutya ng sarangay, ngunit hindi ko na yon sinabi pa sa kanya. Ayaw ko na siyang mag-alala para sa akin. Isang gabi noon, sa kalagitnaan ako ng aking pagtulog nang makarinig ako ng isang sigaw na humihingi ng tulong. Bumangon ako mula sa aking pagkakahiga at agad na kinuha ang aking itak mula sa ibabaw ng aking mesa. Base sa boses na narinig ko ay mula ito sa malayong lugar. Yun ang isa rin sa kakayahan ko, ang makarinig ng tulong kahit sa malayo pa ito. Yun din ang basihan ko para matuntun kung saan ito nagmumula. Mabilis kong binuksan ang bintana sa aking silid na may pag-iingat para hindi ko magising ang aking ama. Agad akong lumukso at gumulong sa bakuran namin. Mabilis akong tumakbo at sinundan ko ang boses na humihingi ng tulong. Sa bilis ko ay nakarating na agad ako sa pinagmumulan noon. Huminto ako sa isang kahoy at nagkubli roon. Pinagmasdan ko muna ang sitwasyon kung anong nangyayari. Isang batang lalaki ang hila-hila ng dalawang lalaki papasok sa isang gubat. Base sa lugar ay hindi yun sakop ng baryo namin. Sa halip ay sa kabilang nayon na yun. Lumabas ako mula sa pinagkukublihan ko at agad na tinawag ang dalawang lalaki. Napatigil naman sila at lumingon sa akin. Hoy! Bitawan niyo ang bata! Anong binabalak niyong gawin sa kanya, ha? Abat, kapag sineswerte ka nga naman, may dagdag na naman biktima tayo ngayong gabi. Kumunot ang noo ko nang makaramdam ako ng init sa aking palad. Uminit ang mutya ng sarangay. Ibig sabihin ay may mga masasamang nilalang ang kaharap ko ng mga sandaling yon. Mga aswang. Bitawan niyo ang bata! Ang aga-aga nakahanap na agad kayo ng bibiktimahin. Kung ako sa inyo, wag na ninyong gawin ang bagay na yan. Kung gusto niyo pang malagay sa panganib din ang buhay ninyo. Wala ka nang pakialam dun. Sino ka ba, ha? Kung gusto mong sumama sa batang ito, edi sumama ka rin. Huwag kayong magsisisi kung may mangyayari sa inyong masama ngayong gabi. Binalaan ko na kayo at binigyan ng pagkakataon na palayain ng bata. Pero ayaw niyong ibigay. Sino ba ang tanga na kalabang ibibigay ang biktima nila sa kalaban? Mabilis kong tinungo ang distansya namin sa isa't isa. Agad ko siyang sinuntok sa mukha, maging ang kanyang kasama. Nabitiwan nilang dalawa ang bata na noon ay umiiyak na. Dinaluhan ko ang bata saka ko ito binuhat. Dinala ko ito sa isang punong kahoy at dinasalan itong protektahan laban sa mga aswang. Noong masiguro ko nang ligtas ang batang lalaki, ay muli kong hinarap ang dalawang nilalang. Kitang-kita ko ang pagpapalit ng anyo ng mga ito sa isang napakalaking aso na itim. Umalulong pa ang isa na tila ba may tinatawag siya na mga kasama. Isang bagong antingero! Hindi talaga kayo titigil hanggat hindi nyo kami nauubos. Pwes, nagkamali ka ng kinalaban. Hindi mo ba alam na kami ang pumaslang sa isa pang antingero ng bayan na ito? Hindi mo ba yun nabalitaan, ha? Wala akong pakialam at wala akong narinig na ganyang balita. At isa pa, nasisiguro ko na hindi nyo ko matatalong dalawa. Hindi ko yun hahayaang mangyari. Huwag kang pakampante, bata. Sa tingin mo'y matatalo mo ba kami? Dahil lang sa taglay mong mutya. Ilang antingero na napabagsak namin at mapapabilang ka na sa kanila. Tingnan natin kung mangyayari yun sa akin. Bakit hindi na lang natin simulan ng laban?
Tumawa ang aswang gamit ang malalim na boses. Siniko pa nito ang kasama nitong aswang para makitawa rin sa kanya. Ilang sandali ay tumigil na sila sa pagtawa at muli na naman silang umalulong. Sa mga oras na yon ay hinanda ko na ang aking sarili sa maaaring mangyari. Alam kong nagtatawag na sila ng kanilang mga kasama para labanan ako. Siguro ay kampante sila na kapag marami sila ay mas madali nila akong matatalo. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal ng isang orasyon. Tinawag ko ang espiritu ni Gabat para gabayan niya ako sa laban kong yun. At pakiramdam ko ay matagumpay ko siyang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Naramdaman ko ang paglitaw niya sa aking likuran at pagsanib ng kanyang puwersa sa aking katawan. Habang nararamdaman ko ang pag-agos ng enerhiya mula kay Gabat, dumaloy ang init ng mutya sa aking katawan. Parang may sumanib na kakaibang lakas na hindi ko pa nararamdaman noon. Nang bumalik ako sa aking diwa, nakita ko si Connor at ang kanyang mga kampon na aswang. Pinalibutan nila ako at nakahanda ng lumusob. Handa ka na ba, bata? Huwag kang umasa sa orasyon at mutya mo dahil wala ka ng kawala. Mabilis ang kanilang naging pag-atake. 5 aswang ang agad na sumugod patungo sa akin. Umaalulong sila habang tumatakbo. Ang mga kuko nila ay matutulis, matatalim, at ang kanilang mga matay nag-aapoy sa galit. Bigla silang tumalon sa ere na ikinabigla ko. Sa halip na tumakbo ako palayo sa 5 aswang na sumusugod sa akin, ay mabilis kong pinalipad ang aking itak patungo sa kanila. Lumundag din ako at sa mga sandaling yon, parang napakagaan ng aking katawan. Hinanda ko ang aking 2 kamay at 2 paa para sa suntok at sipa. Sa isang mabilis na paggalaw, sinalubong ko ang pinakamalapit na aswang. Sinuntok ko ito agad sa kanyang panga, dahilan para tumilapon siya sa hindi kalayuan. Ang 2 naman ay sunod-sunod kong pinagsisipa. Bumulusok sila sa kakahuyan at bumagsak sa mga matataas na talahib. At ang 2 pa ay nasugatan sa kanilang mga balikat dahil sa bilis ng paglipad ng aking itak. Bago ako bumaba sa lupa, ay sinaluko ang aking itak. Nang makababa na ako sa lupa, ay binalingan ko ang aswang na lider nila. Kitang-kita ko sa kanyang muka ang pagkainis. Sinigawan niya agad ang mga natitira pa. Ngunit ang mga natitirang mga aswang ay tila gulay pa rin sa bilis ng pangyayari. Ngunit nanatili silang alerto. Muling sumugod ang 4 na natitirang aswang. Ngunit sila ay mas mabilis at mas mabangis. Pinatatag ko ang aking sarili. Nararamdaman ko rin si Gabat na nakagabay sa akin. Sunod-sunod na sumugod patungo sa akin ng mga aswang at sunod-sunod ko rin silang nilalabanan gamit ang aking itak. Habang tumatagal ang laban ay nararamdaman kong humihina sila. Tila nawawalan ng saysay ang kanilang bilis at lakas laban sa kapangyarihang taglay ko mula sa mutya. Yon ang pagkakataon ko para ubusin silang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata at gaya ng ginawa ko sa hamon sa akin noon ni Gabat, ay ganoon din ang ginawa ko sa mga aswang. Sa bilis ko ay isa-isa kong pinagtataga ang mga aswang sa kanilang katawan. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakahandusay na silang lahat sa ibabaw ng lupa. Umayos ako ng tayo at dinuro ko ng itak ang kanilang leader. Sumuko ka na! Ikaw na lamang ang natitira! Hindi ito ang katapusan, bata! Hindi mo pa alam ang tunay kong kapangyarihan! Bigla niyang hinawakan ng kanyang dibdib at mula roon, isang itim na usok na lamang ang biglang bumalot sa kanya. Lumaki ang kanyang katawan. Nagkaroon din siya ng 2 sungay at ang mga mata niya ay pulang-pula. Bigla na lamang siyang naging isang nilalang na hindi ko mawari. Ngayon, tingnan natin kung kaya mo pa akong harapin, bata! Nagpalit ka man ng anyo. Hindi ako natatakot sa'yo. Pangit!
Kahit na may halong pagtataka sa pagpapalit ng anyo ng aswang ay tinatagan ko ang aking sarili. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak at nag-usal ng isang dasal para mas palakasin pa ang aking sarili nang matalo ang kaharap na aswang. Huminga pa ako ng malalim din at ramdam ko ang bigat ng sitwasyon na aking kinasasadlakan. Si Connor ay hindi na katulad ng mga naunang aswang na nakalaban ko. Mas malaki siya, mas mabangis at tila nagmula siya sa pinakamalalim na lupa. Sa gitna ng aking pag-iisip ay bigla na lamang umilaw ang mutya sa aking palad at kahit na nababahala ako sa aking kaligtasan ay bigla na lamang akong naging kalmado. Alam kong nasa tabi ko lang si Gabat at ang kapangyarihan ng mutya ng sarangay. Gabat, gabayan mo ko sa laban na ito. Kailangan ko ang lahat ng tulong na maibibigay mo. Mula sa aking diwa, narinig ko ang tugon sa akin ni Gabat. Rico, tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ng mutya ay hindi lang sa lakas ng katawan, kundi lakas ng puso. Gamitin mo ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Magtiwala ka sa iyong mutya. Hindi ka niya pababayaan. Napatingin ako kay Connor na noon ay nakangisi na habang naglalakad palapit sa akin. At sa bawat hakbang niya ay tila lumilindol ang lupa. Nang mapansin niya ang gulat sa mukha ko ay bigla na lamang siyang tumawa. Anong plano mo ngayon, bata? Tingin mo ba'y kaya ka bang iligtas ng mutya mo laban sa akin? Walang plano at wala akong balak na sumuko. Lalabanan kita hanggang sa huli kong hininga. Tama ng pagyayabang mo, bata. Tingnan natin kung malalabanan mo pa nga ako. Mabilis na sumugod si Connor sa akin. Kasing bilis niya ang isang hangin. Nagulat na lamang ako sa bilis ng kanyang pag-atake. Hindi ako nakaiwas doon at tumama ang matatalim niyang mga kuko sa aking braso. Muntik pa ako mawalan ng balanse dahil sa lakas ng kanyang puwersa. Ngunit saglit lamang yon at agad ko namang naagapan. Umilag akong muli sa sunod niyang atake. Ngumisi ako nang makaharap ko siya at makita niyang wala man lang sugat ang braso ko na kinalmutan niya lang kanina. Umayos ako ng tayo at bigla ko na lamang naramdaman ang pag-iinit mula sa mutya sa aking palad. Para bang binibigyan ako nito ng kakaibang lakas na lumulukob sa aking katawan. Sa isang iglap, tumakbo ako patungo sa aswang at sunod-sunod akong nagpakawala ng sipa at suntok. Tumilapon ang aswang sa kakahuyan. Hindi pa ako nakontento at sinalo ko pa siya at sinipang muli. Sinuntok at saka ko siya pinagsisipa. Ginawa ko siyang parang isang bola. Akma ko na sana siyang tatagain ng aking itak nang bigla ko na lamang naalala ang tungkol sa isang hibla na siyang kumokonekta sa buhay ng isang nilalang. Tulad ng mga hiblang nakita ko noon sa mga halimaw na nakalaban ko nang hamunin ako ni Gabat. Tinignan ko ang kalaban na aswang at hinanap ko ang hibla na nakakonekta sa buhay nito. At nang makita ko yon, ay agad akong gumisi. Sa ngayon, nasisiguro kong matatalo kita. Hindi na maghahari ang kasama ninyo sa mundong ito, aswang. Tatapusin ko na ang lahi mo! Mabilis akong tumalon papunta sa aswang. Pinuntirya ko agad ang hibla ng kanyang buhay. Sa isang taga ng aking itak, sinubukan ko yung putulin. Ilang beses pa niya akong muntik tamaan ng kanyang mga atake. Ngunit mabilis ko naman yung naiiwasan. Hanggang sa tuluyan ko nang naputol ang hibla na nakakonekta sa kanyang buhay. Pagkatapos nun ay walang pag-aalinlangan ko siyang sinaksak sa kanyang dibdib. Napaatras siya habang nangihina. Hawak-hawak ng kanyang dalawang kamay ang sugat na natamo mula sa aking itak. Sumisirit doon ang kanyang dugo. Nanginginig ang buo niyang katawan. At nakita kong unti-unti siyang bumabalik sa kanyang dating anyong tao. Paano mo nagawa yun? Ang kapangyarihan ng aking mutya ay hindi lamang nagbibigay sa akin ng lakas, kundi nagbibigay din ito ng malawak na pag-iisip at talas ng mata na nakikita ang mga bagay na hindi pangkaraniwan.
Pambihira. Kung alam ko lang na paghandaan sana kita. Pinagmasdan ko siya habang binabawian siya ng sariling hininga. Nakita ko kung paano naglabasan ang itim na usok mula sa ilalim ng lupa at ang mga itim na ugat at nilamon nun ng katawan ng aswang at maging ng mga iba pang naroon. Bumuntong hininga ako nang sa wakas ay natapos na rin ang madugong labanan na namagitan sa akin at sa mga aswang ng gabing yun. Pinagmasdan ko ang buong paligid at pinakiramdaman. Nang masiguro ko na wala nang nagbabanyag panganib, ay binalikan ko ang bata sa pinag-iwanan ko dito kanina. Nang hawiin ko ang mga dahon, ay naroon ito, nagsusumiksik at tahimik na umiiyak. Nakilala ko ang bata na anak ni Mang Carpio. Tinanong ko siya kung paano siya nakuha ng mga aswang at ang sabi niya sa akin ay sinugod daw sila ng mga ito sa kanilang bahay. Tinanong ko rin siya kung nasaan ang mga magulang niya at ang sabi niya sa akin ay nakuha rin daw ito ng ibang pangkat ng mga aswang. Napamura ako ng sunod-sunod sa aking isipan nang mapagtanto na 2 pangkat pala ang aswang na kumuha sa kanila. Hindi ko alam kung bakit buong pamilya ni Mang Macario ang kinuha ng mga aswang. Isinama ko ang bata na si Reo sa bahay namin ni Tatay Pandro. Nagulat pa si tatay na mukhang naalimpungatan mula sa pagtulog nang makita akong nasa labas at kasama ang anak ni Mang Macario. Anak, anong nangyayari? Bakit nasa labas ka at kasama mo ang anak ni paring Macario? Maabang paliwanag, tay. Mamaya ko na sasabihin at ipapaliwanag sa iyong lahat. Maglagay ho kayo ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay. Tay, at isara niyo ng maiging bintana at pinto nang hindi makapasok ang mga aswang. Sige, gagawin ko mga bilin mo. Sa iyo ko po muna iiwan si Reo, tay. Pupunta lang ako sa bahay nila Mang Macario. Baka sakaling masundan ko pa ang mga aswang na kumuha sa kanila. Ano? Diyos ko. Pero anak, delikado ang gagawin mo. Sasamahan na kita. Tay, kaya ko ho ito. Isa akong antingero. Basta mamaya ko ipapaliwanag sa iyong lahat. Bantayan niyo na lang ho si Reo at mag-iingat kayong dalawa. Sige, ako nang bahala sa kanya. Mag-iingat ka, anak. Nang kunin na ni tatay ang batang si Reo at isinara na niya ang pinto ng bahay, ay mabilis na akong lubisan. Mabilis ang takbo ko patungo sa bahay ni Mang Macario. Tinawag ko rin si Gabat para humingi sa kanya ng tulong. Tinanong ko siya kung alam niya kung saan dinala ng mga aswang si Mang Macario. Humingi naman ng ilang sandali si Gabat sa akin para hanapin niya mula sa kanyang balintataw kung nasaan naroroon si Mang Macario. Nakarating na ako sa bahay ng matanda at hidalughog ang buong bahay pero wala na sila roon. Pinatalas ko rin ang aking pakiramdam para masundan ang presensya ng mga aswang na nanggaling doon. Ilang sandali pa'y tinawag na ako ni Gabat at itinuro niya sa akin ang dinaanan ng mga aswang. Hindi pa huli, bata. Maabutan mo pang buhay si Macario. Bilisan lang nating dalawa. Sige, Gabat. Ako nang bahala sa bagay na yan. Gabayan mo lang ako kung saan ang tamang daan. Makakaasa ka. Ipinakita nga ni Gabat sa aking balintataw ang daan patungo sa pinagdalhan kay Mang Macario ng mga aswang. Sa mga sandaling yon, ay parang nakalutang ako sa ere sa bilis ng takbo ko hanggang sa makarating ako sa teritoryo ng mga aswang. Agad akong nagtungo sa isang punong kahoy na naroroon at pinagbasdan ko ang buong paligid. Hanggang sa nakita ko si Mang Macario at ang kanyang asawa na nakatali sa isang haligi. Sinabi sa akin ni Gabat, ang leader ng aswang na napatay ko kanina ay si Connor at ang may hawak kay Mang Macario ay ang kapatid nitong si Gabano. Kinausap ako ni Gabat sa pamamagitan ng aking isip ng mga sandaling yon nang hindi kami matunugan ng aming mga kalaban. Mukhang hinihintay niya ang kanyang kapatid na dumating. Nagkahiwalay marahil sila dahil tumakbo ang bata at hinabol ito ng kanyang kuya Connor. At yun ang naabutan mong senaryo kanina. Marahil ay nagtataka na si Gabano
kung bakit hindi pa rin dumarating ang kapatid niya. Mukhang ganun nga nangyari, Gabat. Kinakailangan ko mag-isip ng paraan kung paano ko sila isa-isahin. Hindi biro ang bilang ng mga kasama niya at panigurado kong mahihirapan akong labanan si Gabano. Huwag kang mag-alala, tao. Akong bahala sa'yo. Alalahanin mo, sa'yo ang butya ko. Taglay mo ang kapangyarihan ko. Nasa likod mo lang ako pagdating sa pagkikipaglaban. Kung ganon, hindi na ako magsasayang ng oras. Uumpisan ko na ang laban. Agad akong lumabas ng aking pinagtataguan at pinalipad ko ang aking itak patungo sa mga kasama ni Gabano. Isa-isang natumba ang mga kasama niya nang matamaan ang mga ito ng aking itak. Ako naman ay mabilis na pinagsisipa at pinagsusuntok ang ibang sumugod patungo sa akin. Nilipad sila patungo sa kakahuyan at doon sila isa-isang bumagsak. Nang masiguro ko na wala nang nakaharang sa dinaraanan ko, ay agad akong tubungo sa kinaroroonan ni Mang Macario at ng kanyang asawa. Agad kong hinubad ang tali sa kanilang kamay at paa. Hindi pa ako nakatapos nang may bigla na lamang sumiko sa likuran ko. Paglingon ko, bumungad sa akin ang mukha ni Gabano na galit na galit. Bumangon ako at tuluyan ko siyang hinarap. Naramdaman ko na kumikilos naman sila Mang Macario at ang kanyang asawa para makawala mula sa pagkakatali. Hindi kita namumukhaan. Sino ka? At anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami kinakalaban ng mga aswang? Hindi mo ba alam na nilagay mo sa peligro ang buhay mo? Wala ka ng takas pa ngayon. Hindi rin kita kilala at wala akong balak na kilalanin ka. Narito ako para iligtas si Mang Macario at ang asawa niya. Kung ayaw mo matulad sa kapatid mo, sumuko ko na ngayon din. Ano ang ibig mong sabihin? Anong sinasabi mong kung ayaw ko matulad sa kuya ko? Para sa kaalaman mo, patay na ang kapatid mong si Connor. Kung ayaw mo matulad sa kanya, huwag ka nang magtangkapang kalabanin ako at hayaan mo na akong dalhin ng dalawang ito. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi basta-basta mamamatay ang kuya ko. Malakas siya. Hindi pwede nga isang tulad mong tao eh. Tama ka, Gabano. Hindi ako basta-bastang ordinaryong tao. Alam mo na kung anong ibig ko sabihin. Kaya kung ayaw mo matulad sa kuya mo at sa iba mong mga kasama, sumuko ka na. Sa tingin mo ba ay susuko ako dahil sa nalaman ko? Pwes, nagkakamali ka. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nasisiguro na hindi kita napapatay. Ibaghiganti ko ang pagkamatay ng kuya ko. Ikaw rin ang papatayin ko. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng lakas at oras, Gabano. Piliin mo na lang ang magbagong buhay. Sa paraang yon, hindi ka na maghihirap. Hindi ka na makukulong sa paggawa ng kasamaan, sa pagkitil ng buhay ng mga tao. Hindi mo na kailangan magtago at tumakas. May paraan pa para magbago ka. Tumahimik ka. Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Hindi mo mababago ang isip ko. Sisiguraduhin kong pagbayaran mo ang ginawa mo. Hindi ka nasisikatan ng araw. Bago pa ako makapagsalita, ay mabilis nang sumugod sa akin si Gabano. Mabilis siyang nagpalit ng anyo sa isang napakalaking itim na aso. Umalulong siya sa maliwanag na buwan sa kalangitan at galit na sumugod sa akin. Pero agad akong nakaiwas. Binawi ko rin ang aking itak at lumipad ito patungo sa akin. Pagkasalo ko ay lumundag ako pa itaas at bumulusok pa ibaba. Nakapwesto sa harapan ng aking itak at nakahandang saksakin si Gabano, ngunit agad din siyang umiwas. Sunod-sunod na sumugod ang mga kasamahan niya sa akin, ngunit pinagsasaksak ko sila at pinagtataga gamit ang aking itak. Hanggang sa kami na lamang dalawa ni Gabano ang natira. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nararamdaman ko sa mga sandaling yon ang enerhiyang nagmumula sa kanya at mahina lamang yon. Kung lalabanan niya ako, ay wala na siyang takas pa.
Matatalo at matatalo ko pa rin siya sa huli. Muli siyang umalulong habang nag-aapoy ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak at nakahanda na salubungin siya. Sa bilis niya ay hindi ko agad nasundan ang kanyang kilos. Pero agad naman ako nakaiwas sa kanyang atake. Dumausdos ako pahiga sa damuhan at dumaan ako sa ilalim ng kanyang tiyan. Itinaas ko ang aking itak para dumaan yon sa kanyang tiyan. Ngunit sa taas ng lukso niya ay hindi umabot. Tumayo ako at muli ko siyang hinarap na noon ay nakaharap na ulit siya sa akin. Hindi mo ko matatalo, tao. Ikaw ang papatayin ko ngayong gabi. Ang isang tulad mo ay hindi nararapat pang mabuhay. Patawad, ngunit ginawa ko lamang ang nararapat na gawin. Kayo ang nagdadala ng kasamaan at karumal-dumal na krimen sa nahin na ito. Marapat lamang natapusin ang inyong kasamaan. Wala akong pakialam kung ano ang pinaniniwalaan mo. Mabibilis ang hakbang niyang ginawa patungo sa akin. Lubukso siyang muli ng napakataas at sa sandaling yon ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Lumukso rin ako ng mataas at itinarak ko sa kanyang noo ang aking itak. Ngunit mabilis siyang nakaiwas sa aking atake at sinipa niya ako gamit ang kanyang paa. Tumilapon ako patungo sa isang kubo at doon bumagsak. Nawasak ang kubo dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko, ngunit wala yon para sa akin. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng sakit o ng kahit anong panghihina. Ramdam ko ang lakas ng mutya ng sarangay na ibinibigay sa akin at natutuwa ako roon. Galit na namang umalulong si Gabano. Marahil ay naiinis na siya dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya ako basta-basta napapatumba. Hanggang sa mapatingin siya kina Mang Macario at sa asawa nito na noon ay tangka ng tatakas. Isang mapanghamon na ngisi ang umukit sa mukha ng itim na asong si Gabano. Parang sinasabi niya sa akin na kung kaya kong iligtas ang dalawa mula sa kanya. Napamura ako ng malutong sa aking isipan. Dagli ako nag-isip ng paraan kung paano ako makakarating na mabilis sa kinaroroonan nila Mang Macario bago pa sila mapaslang ni Gabano. Agad kong pinagana ang aking isip. Pinalipad ko ang aking itak patungo kay Gabano at bumaon yon sa kanyang kaliwang paa. Narinig ko siyang sumigaw dahil sa sakit pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo. Tinakbo ko na ang pagitan naming dalawa at mabilis ko siyang sinipa. Sa lakas noon ay tumilapon siya sa kakahuyan. Hindi ako makapapayag na galawin mo ang dalawang yang, Gabano. Magaling kang nga tao, pero hindi ibig sabihin nun ay magpapatalo na ako. Muli kaming naglaban na dalawa. Naglaban pa kami ng lakas na dalawa sa ere. Pwersahan kong pinalipad ang aking itak patungo kay Gabano at tinamaan siya sa kanyang noo. Natigilan siya at sa ilang sandali ay bumulusok siya pabagsak sa lupa. Agad din naman akong sumunod at hinugot ang itak mula sa kanyang noo. Sumirit mula doon ang kanyang dugo. Halos hindi na siya makakilos sa kanyang kinabagsakan at nag-aagaw buhay. Nakatingin siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi na niya nagawa pang makapagsalita. Itinukod ko ang aking itak at saka ako tumingala sa langit. Nag-usal ako ng isang dasal para sa kanilang mga aswang. Pagkatapos nun ay tuluyan nang nilamon ng lupa ang kanilang mga katawan. Nang masiguro kong naubos na ang mga aswang, ay binalingan ko si Mang Macario at ang kanyang asawa. Kitang-kita ko ang takot at gulat sa kanilang mga mata. Lumapit ako sa kanila at saka ngumiti. Ayos na ho ang lahat, Mang Macario, Manang Lisa. Sumama ho kayo sa akin. Naghihintay sa bahay namin ni tatay ang anak niyong si Reo. Sumama naman silang dalawa sa akin pauwi. Labis ang kanilang pasasalamat dahil sa pagliligtas ko sa kanila mula sa mga aswang. Doon na rin namin sila muna pinalipas ng gabi sa bahay. Kinabukasan ay nagpaalam na rin si Mang Macario. Labis-labis ang pasasalamat nila sa aming dalawa ni tatay. Tinawag naman ako agad ni tatay para sa pag-uusap namin ng masinsinan. Ipinaliwanag ko naman ang lahat kay tatay.
Sinalaysay ko sa kanya ang mula sa simula hanggang sa pangyayaring yun. Nang marinig niya ang lahat ay hindi niya alam kung ano ang gagawin sa akin. Nag-aalala siya para sa kalagayan ko, pero tinanggap din naman niya ang bagong ako. Anak, siguraduhin mo lang na ligtas ka palagi. Hindi ko kakayanin na may mangyaring masama sa'yo. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ayaw kong maging ikaw ay mawala. Tay, wag ho kayong mag-alala. Hindi mangyayari yun sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos, ng aking gabay na si Gabat at maging ng aking mutya. Magtiwala lang kayo sa akin. O siya, sabi mo wala na akong magagawa pa roon. Simula nga noon ay marami na akong natulungan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi man nila nalalaman ay masaya na ako roon. Naging masaya naman kaming magkasama ni tatay hanggang sa tumanda siya at hindi na nakayanan ng kanyang katawan. Ganun nga talaga, may hangganan ang buhay ng isang tao. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako sa pagtulong. Ngunit madalang na lang dahil sa pinapangalagaan ko na rin ang aking sarili at maging ang aking pamilya. Ayaw ko rin kasi silang madamay sa kahit na anong gulo at kapahamakan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Karine. Maraming salamat sa pagbibigay buhay sa aking kwento. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Wakas.